Nasa linya natin, law professor sa University of Santo Tomas, trial lawyer, mga kapuso, Doctor of Civil Law. Ang ating makakasama ngayong araw na ito ay si Attorney Danielito Jimenez. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Ay, Attorney. magandang umaga. DJ na lamang po. DJ, Attorney DJ. DJ, opo, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Kahapon, iginiit po ng prosekusyon na malinaw na naipakita ho nila na merong irregularidad sa paggamit po ng Vice Presidente dun sa confidential funds. Pero sabi naman ng kampo ng ating Vice Presidente, si Attorney Michael Poa, wala masyadong pasabog. Oo. Kumbaga walang pasabog na iniharap ang prosekusyon. Ayon sa defense team, lumabas na sa mga pagsisiyasat po ng COA, yung naging testimonya po ng dating state auditor ng COA na si Roderick Wamil. Ano ba ang assessment ninyo, Attorney DJ, doon sa naging trial po kahapon? Siguro dapat maunawaan natin na ang confidential fund in theory wala nga yan sa saligang batas eh. Yan ay nauso na lamang nung nagbibigay ang Kongreso ng confidential fund at nung araw bago na upo ang dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi ganong kahigpit ang mga panuntunan sa paggamit ng confidential at intelligence fund. During that time, sinet up nga itong confidential and intelligence fund audit office dahil nga naging mahigpit na ang paggamit nito kasi in the past administration, napaka-loose ng sistema porque confidential fund literally itinrato itong confidential at dahil nga sa nasabing pagbabago naging mahigpit. So dito sa pinakita kahapon ng prosecution, dalawang bagay yung nakita ko, pinakita nila na yung acknowledgement receipts ay tila may mga red flags, kaduda-duda yung mga recipients. Tama naman na ang confidential fund ay supposedly confidential, pero ito ay ang paggamit nito dapat sa peace and order, sa intelligence. Ngayon, kahit ganun ang panuntunan, kinakailangan binibigyan mo rin ng malinaw na pagpapakita kung saan ito, ano yung programa, ano yung intelligence program na pinagpuntahan nito. Pero yung mga nag-receive kasi, mukhang gawa-gawang mga tao nga, di ba? Kaya sa ganung aspeto, tila merong red flags. Pero yan ay initial pa lamang. Hindi pa naman yan obvious na ginastos agad-agad sa iba kasi pakikinggan din ang Vice President pag sila na ang nagpresenta. Ngayon, yung pangalawa naman, tila ginamit din yung portions ng confidential fund dito sa operational expenses ng ahensya na hindi rin po pwede. At itong mga red flags at yung paggamit ng hindi na aayon sa purpose ng isang confidential at intelligence fund, dito ang naging basihan kung bakit ang COA ay dinisallow. So yung pagkaka-disallow na yon malaking bagay yun sa impeachment proceedings kasi dito sinishift niya yung burden ngayon doon sa Vice President para ipakita na assuming for the sake of argument na nagkaroon man ng pagkukulang sa paggamit at pagpoproseso, ito ba ay impeachable offense? Yes. Ito ba ay high crime? Does it amount to yung tinatawag natin betrayal of public trust? Pero yan, malinaw din na since ang impeachment ay both legal and political process, depende na yan doon sa 16 na senador kung iko-convict ang Vice President para siya ay matanggal sa pagka-Vice Presidente. Pero attorney, kahapon sa maghapon na paglilitis, malinaw ba na naipakita ng prosecution yung mga violations ng Office of the Vice President at ng DepEd under VP Sara dun sa paggamit ng pondo pati po sa proseso ng liquidation? Was it clear na may violation talaga? Opo naman. In fact, dinisalaw nga ng COA. Yes. Ang medyo
inaabangan ko nga sana kung ito ba ay challenge yung disallowance sa Korte Suprema. Mhm. Kasi generally, pagka na-deny na yung apela mo within a limited period of time, Mm. pwede kang mag-file ng petition for certiorari o Mm. certiorari sa Korte Suprema para questionin Opo. itong ginawa ng COA. Pero mahirap yan kasi ang COA is a constitutional body. Body, So, yes. Oo. tila wala akong nakitang balita kung ito ay kinwestiyon para sana naging Mm. ah, ah, prejudicial question 'to kung Puwede. sakasakali man. Mm. Pero kung ito'y hindi inakyat, then the disallowance stands. And the better question to ask, would this disallowance amount Mm. to a betrayal of public Yes. trust? Do'n sa sinasabing nalabas na violation tsaka yung maling paggamit ng confidential fund, pero hindi nailabas kung napunta sa katiwalian yung pera. There was a violation, maling paggamit kasi hindi sakto doon sa guidelines yung pinaggamitan kasi may binili mga printer and supplies na hindi po pinapayagan under the rules. Pero hindi na-point out o hindi na ilabas kung saan napunta yung pondo kung napunta to sa katiwalian. Attorney. Tama po kayo. Mm. Although I understand na yung violation ng Article 1 is Opo. founded on misuse eh. Misuse, yes. So Totoo pag yan. sinabi kong misuse, it does not necessarily imply kung papaano. Basta kung hindi Yes. mo ginamit ng tama. Mm. So kung babasihan natin yung articles of impeachment, Yes. maaring sapat na yun Mm. para i-determine na nga ng senator Mm. judges kung na-misuse ba Yes. o hindi. Pero Mm. again, I think hindi pa naman din tapos 'to, magpapakita pa sila ng ebidensya. Maaari dito siguro nila ididikit yung testimonya ni Mm. Madriaga na Mm. di umano ginamit yung confidential fund, pero ito'y Yes. subject pa rin naman Correct. sa challenge and cross-examination questions ng defense, no? Mm. Kung maipapakita naman na ang isang Madriaga ay walang kredibilidad at Mm. kwento-kwento lamang yung item na ipapakita niyang misuse ng confidential fund, pwedeng hindi rin 'to paniwalaan. Pero Mm. malinaw na do'n sa pinakita kahapon, at least 'no, do'n sa ginamit siya sa pagbili ng mga computers at mga silya, Opo. na tila it has nothing to do with peace and order. So doon sa aspeto na 'yon, tila malinaw na merong basihan yung disallowance. Now, Mm. the next question is, ito ba ay betrayal na of public trust kung Yes. nagkamali ka ng paggamit doon Mm. sa maling proseso ng paggamit ng confidential fund Mm. in the context of operational expenses? Yes. Oo. Okay. Ito lang, nabasa ko kasi, Weng, no, yung Mm. mga pangalan. Alam na natin si Mary Grace Piatos, Yes. may Andy Lim. Renan Piatos, Piatos. Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit, no? Fiona Biong. Mm. Ano ni Shrek ito? Di ko Si alam. Fiona. Si Sfrunio Balsac, Yes. Gabriel Bisaya. Ito yung mga, kumbaga, parang ang dating sa akin, gumamit ng mga ganitong klase ng fictitious na mga pangalan, Opo. parang may confident untouchability. Parang Mm. kumpiyansa, hindi naman ako masisita. Oo. Maski nagamitin ko itong walang Oo. kakwenta-kwenta mga pangalan na ito. Pero siguro yung burden ng pagpapakita na tunay na mga tao po ito, nasa panig ng defense yan. At hihintayin natin yun, Weng. No? Opo. In the interest of due process. Opo, Oo. the interest of due process. Pero yung paggamit ng ganitong pangalan, this is acceptable? Tingin nyo, Attorney DJ? Kung context ng kasi confidential fund, security, kung ito ay talagang ginamit for security purposes, siguro maaari mong sabihin na hindi namin pwedeng i-reveal yung identity kasi mga mga informants eh. Pero sa dulo, parang doon sa circular kung saan binubusisi ang paggamit ng confidential fund, Mm. kailangan medyo ipakita mo pa rin na talagang nagkaroon ng malinaw na intelligence program Mhm. for peace and order kung saan ginamit. Hindi kasi pwede naman na basta maglagay ka lang ng kung sino and then finish na, no questions asked. Alam po ninyo,
ang COA po ay merong constitutional mandate Yes. na siguraduhin na lahat ng pera ng bayan Mm. ay Nagagastos ng maayos. nagagastos ng maayos. Ayan po ay hindi kina-qualify kung ito po ay confidential o hindi. Kaya ako po natutuwa in the sense na dahil nga nabusisi itong ganitong issue, siyempre hindi lang naman ang Vice President ang may confidential fund. So may mga ibang ahensya na meron din. So this is an eye-opener for everyone. Lalo na yung mga ahensyang may confidential fund na ito, baka hindi nyo alam na ito dapat ang pamamaraan ng paggamit. So we look at this not in the lens alone of the impeachment proceedings but as a whole. Kasi nakakalungkot na ang gobyerno natin nga may tila nagiging enterprise Bakit ka papasok sa politika? Kasi gusto kong yumaman. 'Di ba may mga ganong konsepto na Mm. dapat ang taong bayan maunawaan na hindi. Mm. Public service is a public trust at kasama diyan yung pagpapakita ng maayos na pagdi-disburse ng pondo ng taong bayan dahil ito ay pondo nating lahat. So hindi lang ito para sa Vice President kundi sa lahat ng mayroong confidential fund. Sa panig po ng depensa, Attorney Jimenez, paanong diskarte yung epektibo para ma-counter, makontra nila yung mga na lumabas na sa testimonya noong state auditor na si Wami? Well, nasa sa kanila na po yan. Ano? Mahirap naman po natin pangunahan. No? Mm. Pero tingin ko, incumbent upon them to establish na talagang itong confidential fund, kung ito man ay reward for an information, talagang medyo kailangan pakita nila na ito ay talagang ginamit doon sa peace and order and intelligence purposes. At siguro doon sa tila hindi paggamit ng confidential o paggamit ng confidential fund sa operational expenses, yung computer, etc. Puwedeng pakita nila na ito'y isang honest mistake lamang at it should not amount to a high crime or a betrayal of public trust. Kasi naman ang impeachment proceedings po ay talaga naman it presupposes na talagang karumal-dumal yung ginawa mong violation at na-betray mo talaga yung public trust. So kung mapakita nila yun, well, it can make or break because again, we go back to the basic principle na hindi lahat ng bagay na nadidesisyonan sa impeachment proceedings ay base sa legal na proseso. At nakita po natin ito doon sa panahon na na-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona kasi yung kanyang violation, hindi lamang properly declared yung kanyang SALN, na ang SALN kung tutuusin, pwede ngang i-amend. So hindi siya in the context or strictly speaking, hindi siya high crime. Yet, ang sabi ng 16 na senador, hindi betrayal of public trust. So siya ay tinanggal bilang Chief Justice. Opo. Doon makita natin na yung political consideration ng impeachment proceedings ay mabigat din. Ibig ko sabihin, although base daw sa survey, 7 out of 10 Filipinos want the impeachment proceedings to be decided based on law, pero hindi mo maaalis yung political aspect. Totoo yan. Na kahit na sabihin mong pipilosopuhin mo, hindi, sa batas naman hearsay yan Sa batas naman opinion lang yan Yet, binibigyan ng kapangyarihan ng senator judges to independently decide. At ito ay hindi ito justiciable, kumbaga ito ay tinatawag nating political question once na desisyonan. Kahit iakyat mo sa Korte Suprema, courts would rather Hindi makikialam. leave it the House, hindi makikialam yan. Talagang yung naging yaring declaration ng nullity ng nakarang impeachment because it dealt on the processes at saka yung issue ng due process. Pero yung wisdom, whether or not hindi, impeachable offense yan o hindi, ang Korte Suprema, I doubt it kung sasabihin ng Korte Suprema, oy, mali kayo. Kasi yung kay Corona, hindi sila din nakialam May isa lang akong punto. Mahalaga po ba na maipakita din ng OVP at ng DepEd yung may tunay na tao behind the sinasabing fake names?
Not Tama necessarily po kayo. hindi kailangang ilabas yung identity nila Yes. sa impeachment court, but at least makita ng senator judges na ito ang Na tunay meron na mga talaga. tao behind these names. Opo, sa palagay ko po ay posibilidad 'yun, pero again, going back to the political nature of the impeachment, kahit anong paliwanag mo kung sa pananaw ng senator judge ay hindi na, mali yung ginawa mo, Mhm. nag-violate ka ng Mm. Article 1, Mm. kahit anong paliwanag mo, wala ring magagawa. So, sa akin tingin ko talagang sana paspasan na itong impeachment proceedings dahil sa bawat araw na dinidinig nito, pera naman din ng taong bayan yung ginagasta. So, natuwa naman ako kasi tila nagkaroon ng stipulation doon sa mga documents. So, medyo bumilis ng konti. Tapos, andyan din ng Senator Cheese na mukhang binabawalan niya na yung pag-narrate mga opening statements ng mga lawyer kasi Mm. ano nga ito, dapat ang focus sa testigo, hindi sa abogado. Okay. So, mukhang tila gusto nilang bilisan na rin. Mm. May bad news kami sa inyo kasi may balita ako sa Senado ngayon, 31 trial days ang aabutin, Weng. Oh my God. Itong particular article of Article impeachment. 1? Yes, 31 trial Sa days. So 13 mga yata. 2.5 buwan daw po ito aabutin. Sobrang dami ho ng mga dokumentong kinakailangan pong iharap Kita mo yung mga Ah, boxes na kahapon. magkabilang panig. Anyway, Attorney DJ, salamat sa oras mo. Oo. Sana Salamat po, hindi ito ang una huli. Salamat. Opo. It's an honor po at kamusta po kayong lahat? Magandang umaga po sa inyo. Gandang umaga po. Si Attorney Danielito Jimenez, law professor sa University of Santo Tomas, trial lawyer at doctor of civil law, mga kapuso.